Norse POV. Sir, ang noo po wag ikunot. Bulong na sabi niya. Bakit kasi ang hot mo? Madami tuloy nakatingin sa'yo. Nakabusangot na sabi ko. Bahala ka na muna dyan, punta lang ako sa mga friends ko. Balik ako later. Paalam niya sa akin. Okay, basta no boys. Paalala ko sa kanya. Yes sir, sagot niya naman sa akin. Umupo muna ako sa may bench at nag-iisip na ako ng paraan kung paano ko mapapaalis si Jamaira dito. Kaya tinawagan kong kaibigan ko na makakatulong sa akin. Hello bro, can you do me a favor? Saad ko sa kabilang linya. Hello bro, what favor? Sagot niya sa akin. Pwede bang sunduin niya dito ang kapatid mo? Tanong ko sa kanya. So, she's there? Hinahanap pa naman siya nila mom. Saad niya sa akin. Yeah bro, at hindi ako makakakilos dahil nandito siya. Ayaw ko pang mawala ng love life, sabi ko dito. How about me? Wala nga akong love life tapos isasalba kita, sabi nito sa akin. Pag ako tinulungan mo ngayon, magkakaroon ka kagad, sagot ko sa kanya. Okay, sinabi mo yan ha? Masayang saad nito, kaya bilisan mo na't mababadtrip na ako sa kanya. Reklamo ko sa kanya. Okay CEO, relax, papunta na, wag atat. Tumatawang sabi nito sa akin. Thanks bro. Magandang pambawi ko, asahan mo yan. Sabi ko sa kanya bago binaba ang tawag. Si Jimboy ay kuya ni Jamaira at sinabi ko na sunduin na niya ang kapatid niya dahil nakakaabala na ito sa love life ko. Buti naman at pumayag ito sa pinagkasunduan namin. May pambawi naman ako dahil alam ko na type niya ang pinsan ko. Hindi naman ako against sa kanila dahil matagal ko namang kilala si Jim. Mas matanda lang siya ng 1 taon sa akin. Nagsisimula na mga palaro. Katabi ko siya ngayon. Naging maingay lahat dahil kanya-kanya silang pambato sa bawat department. Go Marco, go Sisi, bilisan mo takbo, sayang ang 10,000. Sigaw niya sa ganyang friend. Go go go, cheer niya sa mga to. Ang galing mo Sisi, masayang bati nila at nag-group hug pa sila. Nakangiti naman ako habang nakatingin sa kanya. Ang saya niya para sa mga kaibigan niya. Sumunod naman ang volleyball at sumali si Kenji. Sobrang nagsiselos ako dito pero wala akong magagawa dahil kaibigan niya to. Galingan mo Kenji, nanunod si Cassandra. Sigaw ni Talia, isa rin sa kaibigan niya. Tumabi ito ngayon sa akin. Huwag mo siyang pansinin love, sabi niya. Okay baby, sagot ko sa kanya. Wow Kenji, ginalingan mo talaga dahil nandito si Cassandra. Sigaw naman ni Tasha. Bigla ako nainis sa narinig ko pero bago pa man ako kumunot, ang nukoy hinawakan na niya ang kamay ko. Pinadaman niya sa akin ang init ng palad niya at ngumiti ito sa akin. Ang lahat ng palaro open sa lahat ng gustong sumali. Exciting ang next na activity dahil sa archery. Nagulat ako nang tumayo to. Where are you going baby? Tanong ko sa kanya. Sasali ako love. Bulong niya. Kumunot ang noko pero bigla ako na-excite. Grabe ang hiyawan na siyang nakatayo sa harap. Go Cassandra! Go Cassandra! Sigaw ng mga kaibigan niya. Go baby, kaya mo yan. Sigaw ko na tanging nasa isip ko lang. Gusto ko sanang i-cheer siya pero hindi ko magawa. Lahat ng cheer ko ay nasa isipan ko lang. Si Kenji ang naging kalaban niya at dikit ang laban nila. Nagulat ang lahat dahil ang galing niya. Lahat ng tira niya ay 10 points at lahat yon mismo ang target. Ang galing mo Sisi! Sigaw ng mga kaibigan niya na kanina pa maingay sa tabi ko. Marami akong nalalaman tungkol sa kanya. Noong una magaling siya sa taekwondo, ngayon naman ay sa archery. Ano pa ba ang ibang talent na meron siya? Minsan nakakatakot na siya dahil ang galing niya. Lalo naging maingay ang paligid nang manalo siya. Lumapit ito sa akin na may ngiti sa labi. Congratulations baby, ang galing mo. Pagbati ko sa kanya. Thank you love, sagot niya. Tumunog ang phone ko kaya sinagot ko. I need to take this call. Saad ko sa kanya. Okay love, bulong niya. Hello bro, nandito na ako sa labas, sabi sa akin ni Jimboy. Okay bro, lalabas na kami. Sagot ko sa kabilang linya. Naglakad ako pabalik sa kinaupuan ni Jamaira. Jamaira, may naghahanap sa'yo sa labas, sabi ko sa kanya. Ha? Sino? Nagtatakang tanong niya sa akin. Puntahan natin para malaman mo. Naglakad kami papunta sa labas kung saan naghihintay si Jimboy. Kuya, what are you doing here? Nagtatakang tanong nito sa kapatid niya. Pinapasundo ka ni mommy. Hindi ka nagpaalam na pupunta ka dito. Sagot naman ni Jimboy. But kuya, I'm not a kid anymore. Maktul niya. Itanong mo na lang sa parents natin. Tara na, umuwi na tayo. Sabi sa kanya ni Jimboy. No kuya, dito lang ako. Pagmamatigas nito.
Kaya tumingin sa akin si Jimboy habang nakangisi. Pero sinamaan ko siya ng tingin. Huwag mo nang hintayin buhatin pa kita para lang sumama sa akin. Pagbabanta ni Jimboy sa kapatid niya. Kuya naman I hate you! Sigaw nito bago pumasok sa sasakyan. Nakasimangot pa ito habang nakaupo sa loob ng kotse. Pinadala ko ditong lahat ng gamit niya. Thanks bro. Pasasalamat ko sa kanya. Huwag ka magpasalamat dahil maniningil ako. Tumatawang sagot nito. Okay bro, inform me kung kailan mo gustong magbayad ako. Tumatawang sagot ko sa kanya. Bye Tor, paalam sa akin ni Jumaira. Bye guys, ingat kayo. Sabi ko sa kanila bago ako bumalik sa baby ko. Bumalik ako tumabi ulit sa kanya. Saan ka pumunta? Tanong niya sa akin. Hinatid ko lang si Jumaira sa labas. Sinusunod na kasi siya ng kuya. Sagot ko sa kanya. Binigyan niya ako ng tingin na para bang hindi ito naniniwala sa akin. Magsabi ka ng totoo, may kinalaman ka ba doon? Tanong niya sa akin. Tanging ngiti ang sinagot ko sa kanya. Ang sama mo sa kanya? Sabi niya sa akin. Okay lang maging masama basta kasama kita. Bulong ko sa kanya. Simula kanina ay nagbubulungan lang kaming dalawa. Naging masaya ang lahat at natapos sa mga activities sa araw na to kaya ang lahat ay nagsipagpahinga. Pumasok kaming dalawa sa kwarto namin. Kung ang iba'y nagpapahinga na, kaming dalawa ay tuloy pa rin sa pag-exercise na para bang walang kapaguran. Lalo na't wala nang istorbo sa aming dalawa. Buong gabi namin pinaligaya ang isa't isa. Good morning baby, breakfast in bed. Bati ko sa kanya habang hawak kong tray na may lamang food namin. Good morning love, ang aga mo namang nagising. Marami tayong activity today, remember? Tanong ko sa kanya. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Love, give me 10 minutes, gusto kong bang matulog? Antok na sabi niya. Okay baby, gigisingin na lang kita mamaya. Sabi ko sa kanya, alam kong inaantok pa to dahil 2:00 na ata na madaling araw kami natapos. Natulog ulit ito at maya-maya lang ay may kumakatok sa pintuan, kaya tumayo ako para buksan ito. Pero nagsuot muna ako ng maayos na damit. Good morning sir. Bati sa akin ng mga kaibigan niya. Good morning. Balik na bati ko sa kanila at kita kong bulat sa mukha nila. Tumikim ako para kunin ang atensyon nila. Ah sir, itatanong po sana namin kung gising na po ba si Cassandra? Tanong ni Natasha. She's still sleeping. Gigisingin ko ba? Tanong ko sa kanila. Naku, wag na po sir. Pakisabi na lang po na hihintayin namin siya sa cottage. Sabi sa akin ni Marco. Okay, sasabihin ko pagising niya. Saad ko sa kanila. Sige po sir, salamat po. Alis na po kami. Sorry po sa storbo. Sabi nila sa akin. It's fine. Formal na sabi ko. Nang makaalis sila'y pumasok ulit ako sa loob. Baby, wake up na. Pinuntahan ka na ng mga friends mo. Bulong ko sa tenga niya. Ouch! Sigaw ko na mauntog ang ulo niya sa mukha ko. Bigla na lang kasi itong bumangon. Aray, yung noo ko love, masakit. Reklamo niya sa akin. Ako rin baby, masakit ang mukha. Malambing na sabi ko sa kanya. Saan banda love? Sorry ha, tanong niya sa akin. Dito baby, turo ko sa labi ko. Tsk. Tigilan mo nga ako, mataring na sabi niya. Tumawa naman ako, kaya lalong nalukot ang maganda niyang mukha. I'm just kidding baby, sabi ko sa kanya. Alam ko nasaktan ka, malungkot na sabi niya. Breakfast na tayo para makapag-ayos na tayo. Baka mainip na mga kaibigan mo kapag matagal ka, sabi ko sa kanya. Bakit ako lang? Kasama ka love, di ba sasama ka? Tanong niya sa akin. Okay lang ba nakasama ako? Tanong ko sa kanya. Bakit naman kita iiwan? Kapag hindi ka sumama sigurado ako maraming babaeng lalapit sa'yo. Naiinis na sabi niya. Minsan talaga napapasaya ako ng pagiging silosa niya. Okay baby, sasama ako. Huwag ka nang mainis dyan, okay? Hindi naman ako naiinis. Depensa niya sa sarili. Okay po, sagot ko sa kanya. Napipilitan ka lang ata nagagalit na sabi niya. Ang hirap talagang intindihin ng mga babae. Kahit wala namang problema, pinipilit nila. Kahit kailan hindi ako napipilitan sa'yo baby. I love you, sabi ko. Buong pusong napangiti ko naman ito sa sinabi ko kaya nagsimula na kaming kumain. Pagkatapos ay nag-ayos na kami para lumabas papunta sa mga kaibigan niya. Sisi, mabuti naman at gising ka na. Sigaw sa kanya ng kaibigan niya pero naputol lang sasabihin niya nang makita ako. Sorry talaga mga sisit na pasarapan tulog ko. Sasama pala si Sir sa atin. Okay lang ba sa inyo? Tanong niya sa mga to. O okay naman, sagot nila. Okay na bang lahat? Simulan ng kasiyahan, sigaw ni Talia.
Kaya napangiti na lang ako dahil lahat sila nagtawanan. Let's go! Sabay-sabay nilang sigaw. Nakangiti naman sa akin ang baby ko kaya kininitan ko siya. Pinanlakihan naman niya ako ng mata habang namumula ang buong mukha niya. Okay ka lang ba, Cassandra? Tanong sa kanya ni Kenji. Okay lang ako, sagot niya. Akala ko kasi hindi ka okay kasi namumula ang buong mong mukha. Dagdag pa nito. Huwag mo na lang akong pansinin. Ganito talaga ako minsan lalo na kapag natatamaan ng araw ang mukha ko. Sagot ng baby ko. Hindi pa ba tayo magsisimula? Tanong ko sa kanila para hindi na humaba ang pag-uusap nila. Nagiging masayang araw namin dito sa resort. Pagmamayari ito ng pamilya namin pero never ko pang nasubukan ng mga activities dito. Napaisip tuloy ako na dalhin dito mga anak namin kapag naging okay ng lahat. Sa ngayon ay nag-e-enjoy ako na kasama sila lalo nang kasama ko si Cassandra. Cassandra's POV. After 5 days ay umuwi ng lahat sa Maynila. Naging masaya talaga at memorable ang huling stay namin doon ni Thor. Pasalamat na rin ako dahil kahit paano hindi kami nahalata ng mga kasama namin. We missed you, Mama. Tumatakbong sigaw ng mga anak ko. Na-miss din kayo ni Mama, mga anak. Saad ko sa kanila sabay yakap. Paano naman ako, Daddy? Masayang sabi nila. Bumitaw sila sa akin at patakbong niyakap ang daddy nila. Na-miss ka po namin, Daddy. Masayang sabi ng panganay ko. Na-miss ko rin ang mga prinsesa ko. May pasalubong si Daddy sa inyo. Masayang sabi ni Thor sa kanila. Na-excite naman ang mga bata nang malaman nila na may dalang pasalubong si Thor. Dumaan ang mga araw at ang mga buwan ay naging masaya ang pagsasama namin kahit na palihim lang. May mga times na doon ako natutulog sa kondo niya at ganun din siya. Tuwing linggo'y lagi siyang nasa bahay. Nakaugalian na kasi namin na magsimba lagi. Kagaya ngayon, nandito kami sa mall kasama si Thor at ang mga bata. Ipinisyal namin sila at namili din kami ng laruan at iba pa nilang pangangailangan. Love, tama na yan. Madami na to. Hindi naman kailangan yung iba dyan. Sabi ko sa kanya dahil sa mga binili niya na hindi naman kailangan. Pero baby, kontra niya sa akin. Di ba napag-usapan na natin to? Sabi ko sa kanya. Okay baby, after natin dito kain na tayo. Saad niya. Okay, sagot ko sa kanya sabay abot ng card ko. Baby, keep that. Kaya ko namang bayaran ng mga to, sabi niya. Alam ko po, pero ayaw kong gumastos ka para sa amin. Pahayag ko sa kanya. Baby, kung alam mo lang. Pabulong na sabi nito na hindi ko gaano maintindihan. May sinasabi ka ba, love? Tanong ko sa kanya. Wala baby, tara na punta na tayo sa restaurant para kumain. Aya niya sa amin. Nang matapos kami sa department store ay dumiretso kami sa restaurant para kumain na. Habang kumakain kami sa restaurant ay bigla na lang may humila sa buko. Isa kang malandi! Nilandi mo si Thor at ngayon ginawa mo pa siyang sugar daddy para mabili mo mga gusto ng anak mo? You're a gold digger slut! Sabi ni Jemira sa akin. Bitawan mo nga ako, Jemira. Ano bang mga pinagsasabi mo? Oo, boyfriend ko si Thor. Pero mali ang isinasabi mo na piniperahan ko siya. At huwag na wag mo idadami ang mga anak ko kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Naintindihan mo? Galit na turan ko sa kanya. How dare you? Sasampalin sana niya ako na may biglang humawak sa kamay niya. Don't you dare, Jemira. Kung gusto mo pang maging magkaibigan tayo. Galit na saad sa kanya ni Thor. Thor? How can you say that? I'm your best friend. Galit na tanong niya sa nobyo ko. Yes, you're my best friend. But don't you dare hurt my girlfriend dahil ako makakalaban mo. Puno na pagbabantang saad sa kanya ni Thor. You're unbelievable. You're choosing her over me? Nalasa na talaga ng babae na yan ang utak mo. Isusumbo kita kay tita. Galit na sabi nito sabay walk out. Napaupo naman ako bigla at tumulong isang buti ng luha sa aking mga mata. Baby, are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong sa akin ni Thor. Yes, love, I'm fine. Uwi na tayo. Mukhang nagulat din ang mga bata sa nangyari. Kunwaring sabi ko sa kanya. Gusto kong itago ang sakit at kahihiyan na naramdaman ko ngayon. Nagpapasalamat din ako dahil konti lang mga tao nandito. Okay baby, let's go. Malumanin na sabi niya sa akin. Buong biyahe namin tulala lang ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa mga mangyayari. Baby, I need to go. Pinapatawag ako ni Daddy. Paalam niya sa akin. Lumapit ako't niyakap ko siya ng mahigpit. Parang ayaw ko nang bumitaw sa mga bisig niya. Hinalikan niya ako ng puno ng pag-iingat. Hindi ko na malaya na tumulo na naman ang luha ko sa hindi ko malaman dahilan. Babalik ka naman hindi ba? Tanong ko sa kanya. Of course baby. Babalik ako. Sagot niya sa akin.
Ingat ka sa pag-drive. I love you. Sabi ko sa kanya bago bumitaw sa yakap niya. I love you so much, baby. Hilam ang mga matang sabi niya. Umuwi din kaagad si Thor dahil pinatawag ito ng daddy niya. Siguro nakarating na sa kanilang relasyon namin. Kahit hindi sabihin sa akin ni Thor, ay naramdaman kong pangamba sa puso niya. Eto na yung kinakatakot ko dahil naging kampante at masaya kami nitong nakaraang mga araw. Maraming mga hindi magagandang mangyayari kung sakali. Sana'y okay lang ang lahat, love. Kausap ko sa larawan naming nasa side table. Naisip kong mami niya. Dahil alam ko nang ayaw niya sa akin at mas gugustuhin niya si Jamaira kaysa sa akin. Sino ba naman ako? Wala akong may pagmamalaki. Dumagdag pa sa iniisip ko dahil simula kanina hindi pa siya nagpaparamdam sa akin. Lalo na ngayon na masama na naman ang pakiramdam ko. Ilang araw na akong nahihilo. Pinipilit ko pa rin pumasok dahil kailangan ko at ayoko na ding umasa sa kanya. Gusto ko na ako mismong kakayod para sa mga anak ko. Sumapit ng gabi pero hindi pa rin ito tumatawag sa akin. Kaya ako na talagang tumawag sa kanya. Ring lang ng ring ang phone niya at hindi niya sinasagot. Thor, magparamdam ka naman sa akin. Nakatulugan ko na lang ang pag-aantay sa tawag niya sa akin pero wala pa rin kahit na isa. Pagkagising ko sa umagi nag-asikaso ako ng mga kailangan ng anak ko bago pumasok sa office. Buong araw siyang wala kaya nagbabahala na talaga ako. Ano kayang nangyari sa kanya? Sinubukan ko ulit na tumawag pero ring lang ng ring hanggang sa may sumagot. Hello Cassandra? Thor is still sleeping. You know naman napagod siya kagabi kaya huwag ka na tumawag o magpakita sa kanya dahil magpapakasal na kami. Bye! Sabay tawa nito at pinatay ng tawag. Ako naman ang hindi makapaniwala sa mga narinig. Nagunahang pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Kailangan ko pa rin siyang makausap para malaman kung totoo. Miss Soto, tawag sa akin ni Miss Cruz na head ng HR department. Yes po ma'am, sagot ko sa kanya. I would like to inform you that you're not longer Mr. Montemayor Secretary. Meron ang papalit sa'yo starting tomorrow at ilipat ka nila bilang encoder. Saad niya sa akin. Po? Tanong ko sa kanya habang naguguluhan ako. Galing mismo ito sa chairman, ilipat ka sa encoder department. Muling sabi niya sa akin. Nang makaalis ito'y nakatulala lang ako at hindi makapaniwala sa nangyayari ngayon. Mabigat man sa loob ko'y sinimulan ko ng ligpitin ang lahat ng gamit ko dito sa office niya at nilipat sa labas. Sisi, ano bang nangyari? Tanong nila sa akin. Guys, hindi ko rin alam. Sagot ko sa kanila. Nandito lang kami para sa'yo. Lagi mo yan tatandaan. Sabi ni Natasha sabay yakap sa akin. Magkakasama kami umiiyak at nalulungkot pero kahit ako hindi ko alam ang nangyayari. Tahimik akong umiiyak dahil para akong basura na itinapon na lang bigla ng walang dahilan at higit sa lahat hindi niya ako pinaglaban. Sobrang sakit. Wala akong ibang ginawa ko hindi ang umiyak ng umiyak dito sa kwarto ko. Napakasinungaling mo. Akala ko ba mahal mo ko? Umiiyak na sabi ko. Umiiyak ako ngayon dahil bukas ibang-iba na ako. Ang dati kong trabaho bilang sekretary ng CEO ay naging encoder na. Pero kahit ganun, kakayanin ko para sa mga anak ko. Pumasok ako sa opisina kahit alam ko pinag-uusapan ako ng mga ibang empleyado sa office dahil sa pag-alisakan sa pagiging sekretary. Ano kayang nangyari? Bakit naging encoder na si Miss Cassandra? Rinig kong sabi ng isa sa mga empleyado. Hindi ko rin alam eh. Mabait naman siya. Sagot ng isa pang empleyado. Kasalukuyan kasi ako nasa CR kaya naririnig ko sila. Sinimulan ko ng aking trabaho. Pagdating niya binati siya ng lahat kasama na ako doon. Nanduman siya na natili ako nakayuko. Kahit gusto ko makita ang mukha niya, pinigilan ko sarili ko. Nag-uumpisa na namang manubig ang mga mata ko at naguunahang pumatak ang mga luha ko sa mata. Aaminin ko na sobra ako nasasaktan ngayon. Ganun na lang ba yun? Hindi na ba kailangan pag-usapan o paliwanagan? Buong araw kong ginawa ang trabaho ko. Dumating din si Jamaira at dumaan sa harap ko habang pinupukol ako ng may insultong tingin. Lumabas sila na masayang-masaya habang ako yung puso ko durog na durog na. Bakit pa ba ako umaasa na mamahalin niya ako at ipaglalaban? Ito yung sinasabi ko na, bakit ko ba sinusubukan magmahal ulit kung masasaktan lang ako? Araw ng linggo kaya nagsimba kami ng mga bata. Dinalaw ko rin ng mayapa akong asawa. Han, kamusta ka na? Pasensya ka na ngayon lang ulit kami dumalaw sa'yo. Tignan mo yung mga anak mo, malalaki na sila. Mababait silang bata at matalino din. Kausap ko sa puntod niya. Papa, namimiss ka na po namin. Alam niyo po ba na may bago kaming daddy? Mabait po siya at mahal din niya kami gaya mo. Kwento ng panganay ko. Pero papa, hindi na siya dumadalo sa amin eh. Namimiss na nga po namin siya. Sabi rin ng bunso ko.
Habang nakikinig sa mga anak ko, hindi ko maiwasang maluha. Paano ko sasabihin sa kanila na wala na silang aasahan na sinasabi nilang daddy? Anak, magpaalam na kayo kay papa nyo dahil uuwi na tayo, sabi ko sa kanila. Bye po papa, sabay nilang sabi. Gabi-gabi na lang umiiyak ako dahil naalala ko mga araw na masaya kami. 1 taon na ako sa Montemayor Company at 6 na buwan kami naging magkarelasyon, pero ngayon naging estranghero kami sa bawat isa. Lagi kong tinitignan ang mga larawan namin. Naranasan ko ulit ngayon ang sakit kagaya ng sakit noong mawalang asawa ko. Naisip ko na hanggang kaya ko pa magtrabaho ay titiisin ko para ako may maidagdag sa ipon. Malapit na matapos ang klase at gusto kong lumipat sa ibang lugar at doon magsimula ng panibagong buhay. Ay! Nagulat ako nang may bumuhos sa akin tubig. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Nang iangat kong ulo ko'y mukha ni Jumaira ang bumungad sa akin. Hindi ka pinapasahod dito para lang matulog. Taas kilay na sabi niya. Sorry po miss, hingi ko ng paumanhin sa bayo ko. Napakababa ng tingin ko sa sarili ko, hindi rin nakaligtas sa pandinig ko ang bulungan ng mga kasama ko. Ayan kasi, tulog sa oras ng trabaho. Lahat ng sinasabi nila hindi ko pinapansin. Oras na ng tanghalian, kaya sabay kami ni Natasha. Pero nang naamoy kong ulam niya ay nainis ako dahil ang baho nito. Nat, hindi ba panis siyang ulam mo? Bakit ang baho? Tanong ko sa kanya. Hindi naman sisi, bakit may naaamoy ka bang panis? Kasi ako wala naman, sabi niya sa akin. Bigla akong kinabahan. Ano bang nangyayari sa akin at may sakit na ba ako? Hindi ako pwedeng magkasakit dahil kailangan ko ng trabaho para sa mga anak ko. Hapon at palabas ako ng building nang may lumapit sa akin na lalaki. Miss Soto, may gustong kumausap sa'yo. Sabi nito sa akin. Sino po kuya? Tanong ko dito. Malalaman niyo rin po, nasa loob po siya ng cafe. Sumunod po kayo sa akin. Saad nito sa akin, sumunod naman ako sa kanya at dinala niya ako sa babaeng may edad at napakaganda nito. Miss Soto, have a seat. Let me introduce myself. I'm Mrs. Claudia Montemayor, mother of Thor. Pakilala niya sa akin. Siya palang mami ni Thor, kaya pala gwapo niya dahil ang ganda ng mami niya. Cassandra Soto po madam, pakilala ko sa kanya. Ayaw ko na magpaligoy-ligoy pa. Hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi ka nababagay sa kanya. Ayaw kong ilagay sa kahihiyan ng pamilya namin. Isang byuda na babae para sa anak ko. Hindi ko siya pinalaki para lang sa'yo. Maraming anak ang mga business partner namin na pwede namin pagpilian at di hamak na may class kesa sa'yo. Kung ipipilit ng anak ko na hindi kita matatanggap, lalo ng mga anak mo sa pamilya namin, mawawalan lahat ng pinaghirapan ng anak ko nang dahil sa'yo. Mahabang pahayag niya sa akin. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ang lahat ng yun ay sakit ang dulot sa puso ko. Alam ko pong hindi ako nababagay sa anak ninyo. Hindi ako kasing ganda at kasing yaman ng iba. Higit sa lahat may mga anak na ako. Bigyan niyo po sana ako ng 1 buwan pa. Pagkatapos po ng 1 buwan ay hindi niyo na po ko makikita pang muli. Saad ko sa kanya, nilapag niya ang tseke sa mesa. Siguro naman sapat na yan para tumupad ka sa usapan natin. Walang prenong sabi niya sa akin. Biglang uminit ang ulo ko sa mga narinig ko sa kanya. Hindi po ako tumatanggap ng pera at hindi po ako mukhang pera. Kaya kong buhayin ng mga anak ko. Hindi niyo kayang bilhin ng pagkatao ko. Huwag po kayo mag-alala dahil lalayon ko pong anak niyo. Bigyan niyo lang ako ng 1 buwan. May himig na galit sa boses ko bago ako lumabas sa cafe. Mabilis akong pumara ng jeep. Doon na nagsimulang nagsipatakan ng mga luha ko kanina ko pang pinipigilan. Agad ko rin naman pinunasan dahil nakakahiya naman kung dito ako iyak ng iyak. Sa bawat araw na nagdaan, pamanhid na ako ng pamanhid. Hindi ko na alam kung paano ngumiti. Nababahala ng mga kaibigan ko dahil lagi nilang daw akong tulala. Sisi, feel free to share your problem. Nandito lang kami para sa'yo. Sabi ni Talia sa akin. Thank you, sabi ko sa kanya sabay ngiti ng pilit. Wala akong pinagsabihan kahit na tita ko. Alam ko na kahit hindi ko sabihin, alam na niyang nangyayari sa akin. Napag-usapan na rin namin umuwi sa probinsya para doon na tumira. Wala pa man kaming formal na paghihiwalay, pero sa nangyayari ngayon, alam ko nang hiwalay na kami. Nakaayos ng lahat at bukas ng alis ko. Nagpasa na rin ako ng resignation letter ko. Nagpaalam na din ako sa mga kaibigan ko nag-iyakan kami. Ngayon pa lang ay namimiss ko na sila. Ganon din ang buhay dito sa Maynila. Pero kung hindi ko to gagawin, malulugmok lang ako at hindi na makakabangon pang ulit. Nag-text ako sa kanya dahil gusto ko siyang makausap kahit sa huling sandali man lamang, pero hindi siya dumating. Kaya pumunta ako kay Regan para ibigay ang sulat na ginawa ko para sa kanya.
Good evening po sir. Nandyan po ba si Chief? Tanong ko kay mamang pulis. Ikaw pala Miss Ganda. Nasa opisina siya. Saglit at ipapaalam ko nandito ka. Sad niya sa akin. Maraming salamat po, sabi ko. Miss Ganda, pasok ka na, sabi ni Chief. Maraming salamat po ulit. Naglakad na ako papalapit sa opisina ni Regan. Good evening Chief, bati ko sa kanya. Hi Cassandra, good evening. Napadalaw ka, may problema ba? Tanong niya sa akin. Ngumiti ako na mapait sa kanya sabay bigay na sulat na ginawa ko. Hihingi sana ako ng favor kung pwede. Pakibigay to kay Thor. Hindi kasi siya dumating ngayon kaya sayo ko na lang ibibigay. Sad ko sa kanya. Sira ulo yun kaya pala lagi naglalasing. Pabulong-bulong nito. May sinasabi ka ba Chief? Tanong ko sa kanya. Naku, wala Cassandra. Sige, ako nang bahalang magbigay nito sa kanya. Aalis ka ba Cassandra? Bakit mo siya bibigyan nito? Oo Chief, may pupuntahan lang kami ng mga anak ko. Sagot ko sa kanya. Ingat kayo at alam ko na may dahilan siya kung bakit kanya iniiwasan Cassandra. Alam ko na mahal ka niya. Sana dumating yung tamang oras para sa inyo. Malungkot na sabi niya. Salamat Chief, sige alis na po ako. Ngumiti ako sa kanya. Sa mga sinabi niya siguro nagmahalan kami sa maling oras o panahon pero minahal niya nga ba ako? Kasi kung minahal ako sana hindi niya ako ginaganito na para bang isa akong walang kwentang tao na pwede na lang iwasan ng wala man lang pasabi. Aalis na ako Thor at kung magkita man tayo ulit hindi na ako dating Cassandra nagpauto sa'yo. Pero mas gugustuhin ko na hindi na tayo magkita pa ulit. Pumatak ang huling luha ko para sa kanya. Kasabay ng paglipad ng eroplano na magdadala sa akin sa bagong buhay. Ano nga kayang mangyayari? Bakit biglaan ang pagbabago ni Thor kay Cassandra? Anong buhay ang naghihintay kay Cassandra at sa mga anak niya ngayong tuluyan na siyang lumayo kay Thor? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.